Hello guys, good morning muna. Itutuloy na po natin yung ginagawa kong double panel na screen door na ang gagamitin po ay cladding. So, ito papakita ko na po sa inyo. Nabuo na po yung panel. Ayan, ito po yung isang panel. Yan po, buo na po yan. So, ang gagawin ko po ngayon ay papakita ko sa inyo kung paano po maglagay ng divider. So ayan, kita nyo naman po, diba? So ang gagawin ko po ay, since lalagyan ko po ito ng divider at ang sukat po ng cladding kasi ay 4 feet by 8 feet, so kasing laki lang din po siya ng plywood. So ima-maximize ko po yun para matipid po ang cladding. So ang gagawin ko po, ito po yung magiging itaas. So lagyan nyo po ng kung saan yung taas, markahan nyo kahit anong marka lang po para hindi kayo malito. So taas, tapos kanang kaliwa, kung saan yung kanang kaliwa. So ang gagawin ko po ngayon ay sa baba po ako susukat. So yung baba po hindi abot. So kukunin ko lang po yung 48. So susukatan ko po siya. So ayan, okay na po yan. Dahil masikip po yung aking lamesa. So ang gagawin ko po, ayan, tututok ko po sa baba. Bawa ito yung baba. So dito ko lang po itututok sa loob. Ayan, dito lang po. Ayan, dito lang po kasi eksakto yun po natin yung 48 kasi medyo mahal po yung cladding. So ayan, nakatutok po sa loob sa 48. So ito po yung 48. Ayan, guguhitan ko na po siya. Saka para hindi na rin po ako magbabawas. Sakaling magbawas man, hindi naman masyadong So ayan, nagguhitan ko na po. Kabilang side naman. Siyempre, ayan, 48 din po. Kabilang side. So ayan. Ngayon, siyempre gamitan nyo po yan ng squala. So nasa ng gate po, ayan, ito na po siya. Squalahan natin. So ay po ito. So parto na po itong video na to. Parto na po dun sa ginagawa kong double panel na screen door. So yan, kulahin natin. Ito po yung yan. Ngayon ang gagawin nyo po ay dyan nyo po ilalagay yung divider. So ito na, putol ko na po yung divider. Ito po yung ilalagay po dito. So yan, igaganyan lang po yan. So naputol ko na po yan. Yan, sakto. So ang mangyayari po yan, ba ito yung guhit nyo. So dito po siya. Yan. Diyan po siya nakalagay. So may ganito po para eksaktong eksakto. So itong na to, ito po yung 48. Kasi pag ito po yung nilagay nyo, kapos na syempre. Ito po yung kukunin natin. Ito po yung itatapat nyo sa guhit. Itong na to, dulo na to. So ayan. Tapos nakaloob yung ayan. Ang nakatapat po sa guhit ay ito. Ayan yung guhit. So ito po yung guhit. Ayan, medyo ayan yung po guhit. So ito yung nakatapat sa guhit. Ganon din po dito. Para pag
inilagay po natin yung cladding yan. Eksakto lang po yan na 48, hindi na po mamabagwas. So ang gagawin nyo po dito ay kakaltasan nyo lang po yung itong side na to. So guguhitan ko po ito pakita ko lang ito, guguhitan nyo po kung saan tumapat yung guhitan lang po natin yan kung saan tumapat. Tapos ganun din dito sa kabilang side, ganun din dito sa kabilang side. So tanggalin nyo na po yan kasi lalagariin ko po ito. So ayan na po siya, guhit ito, skulahin ko yan kasi papasok po natin ito pasok po yan dito yan. Kaya kailangan natin kaltasan. So ang gagawin ko ay ayan, lalagariin nyo lang po yan. So doon pa rin sa kabila, ganun din dito. So guhitan. Ang ginagawa po ng iba rito ay dito na mismo nire-rebits. Kaya lang ayoko po ng ganun kasi hindi po yun matibay madali yung gawin pero hindi po yun nagtatagal kasi malambot lang po ito itong parang niya ayan malambot lang po yan, yung parang palikpik niya yan, malambot lang po yan. So ang ginagawa ko po ay nilalagari ko to, ayan, lalagariin ko to. Lalagariin niyo po yan. Pag nalagari nyo na po ay walang kayo ng pliers, tatanggalin nyo lang po yan. Ano lang yung tanggalin. Ayan kasi naalis ko po talaga to. Ayan. Naalis na po siya. Ganoon din po sa kabila. So pag naalis na po yan, ang gawin nyo lang po ay kikilin nyo para pumantay. Kikilin nyo po. Yan, kita nyo na po siya. So tingnan natin kung papasok na po yung ito. Kailan kasi pumasok po yan dyan yun, nakita nyo, pasok na po siya. Pasok na po, yan, papasok na, sakto na po, ayan syempre yung kabila naman baliktarin nyo. Ganun din, lagariin nyo ulit. Lagariin nyo siya ulit. Yan, lagariin. Pwede naman sa to.
sa electric shop, pero masikip po kasi yung lugar eh, kaya nilalagari ko na lang. So ayun, tanggalin ulit natin plies, gamitan ko, malambot lang naman yan, tanggalin nyo. Yan, yung iba dito na lang nire-rebits eh, kaso sabi ko nga sa inyo, malambot lang po to, kaya hindi po talaga yan nagtatagal, masisira lang po. So inaalis ko po talaga yan. Para pumantay. Yan, tingnan nyo na. So ito ang nasa labas, tingnan natin kung eksakto na. Kita nyo naman, oh, diba, eksaktong-eksakto. So sa taas ganun din, oh. So ang ayan, pakita ko sa inyo, yan, ayan na po yung divider nya. So itong portion na to, dito ilalagay yung cladding. So eksakto pong 48 ito, diba, eksakto ng 48 kasi itinapat natin yung ano, ito yung 48 eh. So ang gagawin ko po dito, since tinanggal ko po to, ay papalitan ko po ng bracket. Kaya naka-ready po ako ng bracket, and medyo malaki po siya. So kakasya po siya dito, ayan o. Yan, palitan po ng bracket, tsaka nyo ngayon po i-rebits itong bracket na to para mas matibay. Yan po yung ginagawa ko. So wait lang po, hindi naka-ready ang aking barena, saglit lang ha. Hello guys, so nakuha ko na po yung barena, ito na. So medyo ibababa ko po muna to kasi bubutasan ko po muna ang bracket para i-rebits na lang po natin. So yan, bubutasan ko po muna itong bracket. So dalawa ang kailangan ko, kaya i-ready ko lang po. So kailangan gamitan nyo pa rin ang plies para hindi po kayo mabarena, lalo mainit po kasi yun eh. Tsaka kahit matagal na po kayong ayan, dalawang butas lang naman ayan, para sa rebits. Tsaka kahit matagal na po kayong gumagawa eh, minsan ano, gawin yung hawak mo ganyan lang. So yan, butasan na po yan parehas. So yan po, nabutasan ko na. So ilalagay ko na po ito doon sa SF. Ang tawag nga po pala dito ay SF101. Ito yung 101, yung clip nya, yung po yung 102. So SF101, 102 ang tawag po dito sa frame na ito. So ilalagay ko na po yung bracket. So saan ba yun? Yan, baliktad. So sana po nasusundan nyo ang video. Kung hindi nyo po masundan, pwede naman po kayong magtanong. O yan, ilalagay ko na po yan. Siyempre dito yan sa gitna. So mag-allowance lang po tayo sa pinakadulo ng mga kahit 1/16 kasi manipis lang naman po yung para pag inilagay siya lapat na lapat. So yan, igigit na lang po natin ang bracket. So barinahan ko na po. So ito po kasi mas matibay talaga ito pag nilagyan ng bracket. Matutuwa sa inyo ang customer. Siyempre kailangan naman natin patibayin ang ating gawa.
para matuwa po sa atin ang nagiging customer natin. So ayan, 2 rivets lang po ang kailangan. Ganito lang po maglagay ng divider. Siyempre sukatin nyo po yung sinukat ko na po yan matututunan nyo naman po yan magsukat pag lagi na kayong gumagawa. So sa kabila naman, ayan, balintarin ko lang po okay, baliktad na siya. So siyempre dito yung bracket. Ayan, allowance lang konti sa pinakadulo. Medyo tumama sa medyo tumama doon. Kailangan butasan ko ito ulit kasi medyo tumama doon sa so lumilihis siya. Kailangan butasan ko ulit. Sobra. Yan. So, nailagay na. Sobra na. Po, nalagay na ang 2 bracket. Ayun. So, pwede na natin ilagay ito. Yan. Ito ito pa pala dapat. So, hindi nyo naman po ito mailalagay. Ang kailangan, ayan kasi may bracket na parehas. So, ang kailangan nyo po dyan ay kalasin nyo yung kabilang side kahit saan pong side. Kaso mamaya ko na po yung kakalasin kasi maglalagay pa rin po ako ng divider pa ulit dito sa taas kasi ang design po nito ay lalagyan ko po ito ng kumbaga silipan kasi cladding, di ba, close na close. So maglalagay po ako dito ng 2 harang pa ulit, yung parang ganyan po siya. Ayan. Yan. So itong portion na to lalagyan po to ng glass sa taas para po may sisilipan. So tapos dito naman po sa baba ay maglalagay rin po ako ng isa pang divider. Ito po yung baba, maglalagay po ako ng isang divider pang ganyan kasi ang purpose naman po nito ay yung pusa lalagyan ng parang ganun na nag-swing para kung yung gusto niyang lumabas makakalabas siya, kung gusto niyang pumasok makakapasok siya. So hindi ko na po ipapakita sa inyo yun kasi ganito lang naman din po yung gagawin. Lalagariin ko po ulit yung yung yan. Ito
ito, lalagariin ko po ulit ito tulad ng ginawa kong ganyan. Lalagariin ko po ulit, tapos lalagyan ko lang po ulit ng bracket. Ganun lang po. So, hanggang dito lang po muna itong video. Ganun lang din po ang gagawin ko doon sa isang panel kasi partner po yan eh. So, ayan, ipinakita ko lang po sa inyo kung paano paglagay ng bracket para mas matibay po. So, para mailagay po natin ang divider, sana po panoorin nyo po yung unang video kasi ito po yung continuation. Tapos, ang next po ay pag nailagay ko na po lahat ng divider, ipapakita ko naman po sa inyo kung paano ilalagay yung cladding. So, hanggang dito na lang po muna ito ang video na to. Maraming salamat po sa panonood. Kung nagustuhan nyo po ay paki-like, share, at subscribe naman po sa sa channel na to. Maraming salamat po. Salamat. Bye-bye.